Ay, tuturo ko po kayo ng umaga. Ito yung tinuturo ko. Ito yung lagi kong ah, tinutok ko. Ah, pag nagsasalita ako sa mga volunteers. Ito yung ito yung I believe na maging character mo if you want to serve the Lord. And sabi nga ni Mama kanina, Ben, walang ang buhay na walang purpose. Yun yung pinaka di ba? Buhay na nasayang. Tragedy yung lahat tayo may purpose. Once you receive Christ, may purpose tayo. Ang purpose po natin ay to serve. Amen. Once na in-accept mo si Jesus Christ, pumapasok ka sa isang obligasyon, tungkulin na tayo'y maglingkod. Amen. Amen. Iniisip kasi natin yung maglingkod, magpastor ka, or maging minister ka. Hindi po. Even sa churches, ang dami po natin kailangan na maglingkod. Sino po nakaka-appreciate na pagdating dito nakaayos na yung mga upuan? Amen. Diba? May tao pong gumagawa niyan. Hindi po yan ipapanalangin mo aayos mag-isa yung mga upuan. Correct. Sino nakaka-appreciate na malinis yung ating bahay-sambahan pagdating niya? Amen. May gumagawa. May naglilinis yan. Amen. Hindi lumalabas yung dumi niyan pag Akala kasi natin ang serving yan. Kaning mga musician, yung nagsasong lead, we can serve by yung mga ganung bagay. Diba, pagdating, hindi ako marunong kumanta hindi ako marunong mag-projector pero marunong kang maglinis ng bahay. Marunong kang maghugas ng plato. Pwede ba natin ibigay yan as our service? Amen. And another patapunta yan ako kasi wala akong sinabi. If sinabi nga ng di ba? Sinabi nga ng sa Bible na go to all the world and preach the gospel, di ba? Pero sa atin, wala akong time, hindi ko kayang pumunta, hindi ko kayang mag-minister. Isang challenge ko sa inyo, if you can't go, give. Kasi yung mga humahayo, hindi naman libre ang pamasahe nila. Hindi naman libre. Diba? And even dito, sino natutuwa? At least, hindi tayo nagpapaypay. Medyo mainit. Pero may lamig. Hindi libre yung lamig na yan. If you can't go, give. Let us serve the Lord. And itong topic kong ito yung I believe na maging dapat character when we want to serve. Ano ba dapat yan? Kuya Jaja. We should all be fun. Uy. Sino yung hindi ko na problema yan. Ay, laki-laki ko na diba? Problema ni Mayet Chat. Oo, sa mga payat. Yung FAT na yan, acronym. Tama ba ako? Acronym na. Yes. Sa F tayo. But before, let us pray. Lord, we just want to give this time sa iyo para naaralin ng iyong salita, Panginoon. And we just pray, Lord God, that your Spirit move and open our hearts and minds as we study your word so we would learn much about God. May this be helpful in our spiritual life and in our journey, Panginoon, sa iyo. Lord God, and we give you back everything, Panginoon, and we give you this moment in Jesus' name. Amen. Unang po is faithful. Ano po ba ang faithful? Faithfulness means unfailing, remaining loyal. Remaining loyal to someone or something. And putting that loyalty in consistent practice regardless of extenuating circumstances.
Naintindihan niyo po yung loyalty mo, hindi nakapit-depende sa panahon. Kahit ang hirap-hirap na remain faithful. Di po ba? Kasi yung unang-una, inutos ng Diyos sa atin na maging faithful. Sinabi sa 2 Corinthians 5:7, "For we walk by faith, not by sight." Hindi lumalabas. Yan sinabi sa 2 Corinthians 5:7, "For we walk by faith, but not by sight." Bakit sinabi yun? Sabi nga yung faithfulness is loyalty. Di ba? Sa nangyayari sa paligid, kung ginamit mo yung mata mo, ang daming tao na ang ginagamit lang nila yung physical eye nila. Kaya sinasabi nila, kung may Diyos, bakit may naghihirap? Kung may ng Diyos, bakit ako may cancer? Kasi by sight sila nakatingin. Tayo, kung maglilingkod tayo sa Panginoon, kung naglilingkod tayo by sight, baka hindi ka tumagal ng 2 oras. Kasi yung kasamahan mo lang, nakasimangot, na-open ka na. Kasi nakasimangot mo, so-chong Diba? Ano ba yan? Nagpa-practice kami dito, umaga pa kami dito, tapos magpa-practice kami para sa anniversary, tapos walang merienda. Diba? Pag gagamitin natin yung ating physical eye, diba? Ano ba yan? Yung microphone nila, basag-basag, magsabay-sabay na silang diba? Ano yung church nila, liit-liit? Mawawala yung mawawala yung eagerness mo maglingkod. Kaya sinasabi ni Lord, let us walk by faith. By faith. Kahit anong mangyari ng ng faithfulness, kahit anong circumstances, yung loyalty mo will remain. Diba? Faithful. Parang asawa yan. Kahit lumabas ka ng bahay, you remain faithful. Hindi yung paglabas mo ng bahay, binata ka na. Amen? Sinabi din sa Proverbs 3:4, "Let not steadfast love and faithfulness forsake you. Bind them around your neck, write them on the tablet of your heart, so you will find favor and good success in the sight of God and man." Ay, ganun pala yan. If we remain faithful, you will have favor. Favor and success. Sa ministry, if you want to serve, kung hindi ka magre-remain faithful, aalis ka. Anong success mo doon? Diba? Kung ikaw yung taong may makita ka lang, nawawala ka sa simbahan, tapos babalik ka na naman pag nahimasmasan. Sabi, kahit anong kahit anong mangyari. Circumstances. Let us remain faithful. And you know why, bakit ka mabibless? Sabi sa Proverbs 28:20, "A faithful man will abound with blessing." A faithful man will abound with blessing. But whoever hastens to be rich will not go unpunished. Yung faithful daw, ibe-bless. Pero yung mga taong naghabol sa kayamanan ay mapaparusahan. Kaya tayo magiging successful because God will bless us because we are faithful. Amen. Sabi nga doon sa Matthew 25:21, wala na to. His mother said unto him, well done, good and faithful servant.
You have been faithful over a little. I will set you over much. Enter into the joy of your master. You remember, sabi doon, you remain faithful over a little. Isang maliit na bagay. Halimbawa, ikaw lang yung tagawalis dito sa church, but you remain faithful. Sabi sa Bible, truly I say to you, He will set him over his possession. Possession ni God. Alam mo yung possession ni God? Kung gaano kalaki. He will set you over His possession. Pati yung mga bituin sa langit, ibibigay niya sa'yo. Kung hinahabol mo ay kayamanan, mas malaki yung kayamanan na nasa langit. Mas malaki ang kayamanan na nahawak ni God. At sinabi niya, if you remain faithful, ibibigay niya yun sa'yo. Hindi po ba? Kasi ang daming ako, naranasan ko to. I've been into many churches. Kaya nandoon, si may pera. Kaya sila nagsisimba doon, kasi may perang binibigay. Nung nawala yung binibigay, nawala na rin sila. And even us, kami noon, paid musician kami. Para kami nag-gig. Binabayaran kami to play. Pero, it doesn't mean na, katulad ko, hindi naman ako nandun dahil sa pera. Nandun ako to serve talaga. Pero, nakita ko, yung mga tao na nandun dahil sa pera. Dito kaya, may mga tao kaya dito na wala dahil sa pera. Ganun po. And pinapangako ni God na He will bless you. Dahil sinabi niya sa 1 Thessalonians 5:24, He who calls you is faithful. He will surely do it. Sinisigurado ng Diyos na i-bless ka. Amen. You want to be successful sa ministry mo? Be faithful. Be faithful every day. Be faithful in Bible study. Be faithful doon. Be faithful sa maliit na bagay na isang Bible study lang yung Bible study mo. Tatatlo lang kayo. Be faithful. And God has promised He will bless yung ministry mo. Amen? Dati nga, ang ministry ko lang talagang paganda ng paligid. Kailangan ng guwapo. Parang nakakatawa. Ngayon, tinuruan niya ang pumukto. Nasa music na ako. Next. First is, remain faithful. Next is, dapat available tayo. Available. Ano ba yung meaning na available? Availability means to be at someone's disposal. At someone's disposal. Hindi disposal ng sarili mo. Someone. Hindi sarili mo. Pwede magugas ka ng plato. Mamaya na, naglalaro pa ako. Sarili mo yon. As sinasabi ni God, be available na anytime natawagin ka niya, dapat susunod. Kailan ka dapat sumunod? Sinabi sa how available? Ayan. Make yourself available. Sinabi sa Isaiah 6:8, and I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? And who will go for us? Then I said, here I am, send me. Send me. Sarili mo. Hindi sinabi, send mo si Pastora. O send mo si Jajan. Voluntary. Make yourself available. Amen.
Hindi yung magtuturo ka, siya na lang. Siya na lang, Lord. Ikaw. Kailan? Kailan ka dapat maging available kay Lord? Mark 1:17-18. Come follow me, Jesus said, and I will send you out to fish for people. Verse 18, Kuya Gagan. At once, they left their nets and followed him. Kailan sila sumunod kay God? At once. Agad. Hindi na, pag nabigyan na ako ng increase, saka ako magbibigay. Pag may free time na lang ako, saka ako pwede tumulong sa church, magwalis-walis, maglinis-linis. Diba? Pag naubos na yung paninda ko, saka ko atin ng Bible study. Sabi doon, at once, agad nung tinawag ka, huwag ka nang magrason. Lord, may ililibing pa kami patay. Ang sabi ni God, hayaan nyo yung patay, ilibing ang sarili nila. Amen po. Kailan tayo magiging available? At once, agad. Po. Yan, living in Mark 1:17, come follow me, Jesus said. I will send you out to fish for people and at once, dito pala. After Paul had, Acts 16:10, after Paul had seen the vision, we got ready at once to leave for Macedonia, concluding that God had called us to preach the gospel to them. Nag-ready na sila agad. Agad. Pero hindi naman sila biglang umalis. Mag-ready ka. Pupunta ka sa battle, hindi ka equipped. Mag-ready ka. Ang sinasabi dito, make yourself available. Hindi yung, ang binibigay mo kay God, yung libreng oras mo. Lord, pag-graduate ko na lang. Lord, pag may trabaho na ako, pag-graduate, Lord, pag may trabaho na ako, nagkatrabaho, Lord, pag na-promote ako, Lord, pag yung sweldo ko, 70,000 na. Tapos, naging 70,000 yung Lord, pag nakabili na ako ng bahay. Walang katapusan yun eh. Madami kang rason eh. Diba? Make time for God. Get ready at once. Ikaw ang magbibigay ng time kay Lord. Paano gagawin yun? How can you make availability function better, stronger, faster, and even times of uncertainty, stress, and most importantly, time constraint? Paano ka magiging available? Ano kaya pwede natin gawin? Ako, isa ko naisip, do not procrastinate. Ano ba yung procrastination? Yung ugaling Pilipino, mamaya na. Mamaya ko na gawin. Alam mo naman may Bible study mamaya. Sister, hindi ako makaka-attend kasi hindi ko patapos yung labada ko. Alam mo naman may Bible study, ba't hindi mo ginawa muna ng mas maaga? Diba? Alam mo may practice. Hindi ako makaka-attend kasi hindi ko patapos yung assignment ko eh. Kailan mo ba ginawa? Nung alas 5. Anong ginawa mo ng umaga? Nag-ML. May isa ko pa nakikita, aside from procrastination, yung not learning to say no.
oo tayo ng oo. Basta tambakan na pala tayo ng schedule. You know, self. Parang ako yun na. Ay, mister, nakauuna ako sa ano eh. Sorry eh. Alam mo naman ang practice. Mamayang alas 4, umuo ka. Di ba? Ganun tayo minsan eh. Alam natin, may pupuntahan tayong fellowship mamaya. Pero, umuo ka doon sa nag-iaya sa'yo manood kayo ng sine. Learn to say no para hindi maano yung ano mo, yung oras mo hindi mapuno. Leave some time for the Lord. Isipin mo, kung si Abraham ay hindi niya ginawang available yung sarili niya. Malamang yung Israel hanggang ngayon alipin. What if Mary, hindi niya ginawang available yung sarili niya? Walang tagapagligtas. Walang tayong magligtas. Di ba? What if yung mga disciple, hindi nila ginawang available yung sarili nila? Wala nag-spread ng gospel. Hindi tayo ligtas ngayon. Di ba? Kaya isang nire-require ni God, availability. And alam niyo ba, your ability, your time is more important with God than your skill or your talent. Amen. Kahit anong galing mong mag-gitara, kahit anong galing mong tumugtog, kung wala kang time sa Lord, anong silbi nun? Pero, yung something na little that you have, if you make yourself available para gamitin ni God, ipoprosper niya yung little skill mo yun. Sino nga ba yung uutal-utal? Si Moses mo siya. Si Moises ang uutal-utal. Kaya ayaw niya. Pero nung umuo siya, ano nangyari? Hindi naman siya uutal-utal na kinausap na si Pero, di ba? Si Mary, virgin pa ko paano ko magkakaanak? Well, she made herself available to God. Kaya ipinanganak ang ating tagapagligtas. Kahit anong galing mo, kung wala kang oras, baliwala yung galing mo. Kasi hindi naman magagamit. Di ba? Parang kahit anong sarap ng niluto mo, baliwala kung walang kakain. Kaya ang second requirement sa atin is yung time natin, make yourself available. Next is, yung T naman, kailangan teachable tayo. Ano ba yung teachable? Ano na, late ngayon lang able and willing to learn. Dapat teachable tayo. Walang mas magaling sa atin. Ikaw, sinong gusto dito may makasama sa ministry na hindi mo mapasunod? Diba nakakainis yung gano'n? Yung mayabang na tao, alam lahat. Diba? Sa ministry. Kailangan maging teachable tayo. Sabi nga, a wise man is so teachable that you don't have to beat him over the head to teach him something. Sabi sa Proverbs 19:20, listen to advice and accept his instruction, and in the end, you will be wise. Pagiging teachable doesn't mean na wise na tayo. Pero pagiging
pagiging teachable will make us wise. Kaya ganito palang alam mo, ang yabang-yabang mo na ayaw mo, hindi ka na maturuan. Ako nagkaroon ako ng kasamahan na ganyan. Tinuturuan mo ng, ay ganito yung gagawin. Sasabihin niya agad, okay na, alam ko na yan. Alam ko na yan. Tapos nung nagtatrabaho kayo, wala na. Sablay-sablay siya. Akala ko ba alam mo na. Kaya yung ganun tao, lalo na yung mga lalo na yung mga masyadong, yung mga aral na sa Biblia. Tapos pag nag-share ka, alam ko na yan, sister. Ano nga yan sa page 364 sa Bible na na magandang balita Alam niya pa kung anong page. Kabisadong kabasado, di ba? Even sa may mga nakakasama akong ganun. Yung musician. Parang, okay. Mas magaling ka. Kaya hindi ka nakikinig sa akin. Dahil yung sinasabi, kahit mas magaling ka sa music director mo, sa band leader mo, makinig ka. Kasi siya yung leader nyo. Huwag kang magmagaling. Huwag kang magbila-bila. Bakit ka kailangan maging teachable? Unang-una, you will be likable. Sino bang may gusto na, anong mas gusto nyo kasama? Yung meek, humble, o yung mayabang? Yung humble, di ba? Mas gugustuhin ka ng mga kasama mo. Kung ang yabang-yabang mo, hindi ka maturuan, ayaw ka nila makasama. Ano ka ba maglilinis? Gusto mo tumugtog sa Sunday. Walang gusto tumugtog kasama ka. Ito nangyari dati ito sa isang church. Yung mga medyo undesirable na mga worship leader. Pag sila mag-worship leader, walang available musician. Lahat siya worship leader, naman, ay busy ako. Ay siya na ganito, ay busy ako. Pag yung isa naman na ang bait-bait, si worship leader, si ganito, unahan kami, uy, ako tutugtog, hindi, you will be likable. Pag teachable ka, kung humble ka. Sabi nga doon sa Proverbs 15:12, conceited people do not like to be corrected. They never ask for advice for those who are wiser. Bakit? Hindi sila naghihingi ng advice sa mga mas magagaling sa kanila. Kasi may pride. May pride. Bakit? Doctorate ako graduate ako ng theology. Ba't ako makikinig dyan? Ano lang yan? Sa Bible study lang natuto yan. Diba? Ba't ako makikinig sa pastora nyo? May punto? May punto magsalita Mga conceited, ano ba yung conceited? Prideful, di ba? Ano ang kabaliktaran ng conceited? Kabaliktaran ng conceited, constanding. Yung iba, hindi magets. Diba? Pagdating sa bahay niya, sa kanila, ay, conceited, tas constanding. Sa doon ang tatawa, no? Kahit anong mo, kung prideful ka, pagmumukha kang tanga, most likely magkakaisang ayaw nila sa'yo, di ba? Kasi ang pride mo, hindi mo maturuan. Next, pag teachable ka, you will be wiser. Tulad na sinabi ko kanina, kung teachable ka, soon enough, dahil ang dami mong natututunan, you will be wiser. Iba yung knowledgeable sa wise. Ang knowledgeable, ang daming inaral. Ang wise, ang daming na-experience. Amen. Kaya na ang talino mo, kung hindi mo na-experience ang buhay,
Kung hindi mo na-experience si God, kahit kabisado mo ang Bible, pero hindi mo na-experience si God, empty yung alam mo. Next, bakit dapat maging teachable? Kasi pag teachable ka, wala kang makakaaway. Sabi sa Proverbs 13:10, pride only leads to arguments. Ito naman, di ba? Ina-explain mo na, ganito po yan, ganito. O kaya, kahit nasabihin mo, meron tao, ay, alam na alam ko yan. Opo, yung alam nyo, pero ganito po gagawin natin. Eh, ma-pride siya. Hindi, ganito ang alam ko eh. Ito dapat gawin natin. Hindi nga po, ito po kasi gagawin natin. Kasi po, hindi applicable yan dito sa amin, sa church. Kasi, ganito yung church natin. Dapat pag may handaan, may pansit, minudo. Hindi na alam mo. Na wala tayong pera. Sandwich lang tayo, tsaka pansit. Pag hindi ka teachable, nagiging limited yung alam mo. Nagiging limited yung action mo. Bakit? Dahil ma-pride ka, hindi nila sinabi, inusod yung practice. 2 o'clock na pala instead na 6 o'clock. Umating ka 6 o'clock. Diba? Kasi nga, ayaw mo nang matuto, hindi ka na nag-grow. So how will you grow sa ministry mo if hindi ka natuturuan? Sa amin, ako, katulad ako, sabihin nila, ay, yung galing-galing mo na, galing. Hindi pa. Sa 40 plus kong experience sa mission, ang dami ko pang hindi alam. Kaya ako, kahit may nakasalunga akong tao na yung mga bagito pa lang. Ako na-experience ko na ito eh. Na-humble din ako doon sa isang musician na mini-mentor ko. Mini-mentor ko ah. Ako lang tuturo sa kanya. Tapos, I attended a clinic. So natuto ako. Niyabang ko pa. Uy, ganito pala yun, oh. Ganito yung ginagawa, oh. Ganyan, oh. Hindi ko magawa. Sinamanag yun. Yung mini-mentor ko na bagito, kuya, ganito ba yan? Ano? Ang galing ah. Alam niya pala yung tinuturo ko. Kaya doon ko na-realize na even mas magaling ka sa ibang tao, may alam yan na hindi mo alam. Even sa Bible, ikaw akala mo, kabisado mo na yung Biblia. Hindi, kasi maaaring yung revelation ni God sa kanya, iba. Ang Bible, pag binasa mo ngayon, ito yung revelation ni God. Ganito yan, ganito yung teaching yan, ganito lang. But I tell you, maka-experience ka ng isang bagay, pag binasa mo ulit yung the same scripture, magkakaroon ng ibang meaning. Kasi buhay ang salita. Nag-i-evolve yan. Hindi yan yung parang pader. Iwan mo dyan. Pagbalik mo yung pa rin. Kaya kahit bagong Kristiyano yan, may revelation si God sa kanya na iba sa iyo. Correct. May mga tututunan ka sa kanila. Kahit bagong Kristiyano naman. Kailangan tayong lahat ng mga Kristiyano, dapat maging teachable po tayo. Sabi sa Corinthians 8:1, instead, my prayer for you and me is that the Lord would keep us teachable all the days of our life. The Lord opposes the proud but gives grace to the humble. Wala, pag ma-pride ka pala, no? Pag hindi ka teachable, kaaway ka ni God. Nakakatakot naman. Parang the Almighty ang kaaway mo.
Kailan tayo magiging teachable all the days of our life? Amen. Hindi ka teachable kung ano ka, meron ka, mainit yung ulo mo eh. Pag gutom ka, ang hirap na pag gutom. Napansin niyo, pag gutom kayo, nabibingi tayo. Ako nanginginig dito. Hindi. Yan yung ano eh, yan yung isa kong ano. Pakainin mo yung mga ano mo. Kasi nag-iiba yung attitude ng tao pag nagkukutom. Umiinit ulo at nagiging bingi. Pero sabi ni God, in all the days of our lives, we must be teachable. Amen. Saki. Sabi sa James 4:6, He will give us grace upon grace as we humbly seek to learn. Grace upon grace. Patong-patong na biyaya. Diba? Hindi lang biyaya. Anong version niya ginamit? Anong version niya? Ay, hindi nakasulat. May iba kasi ano na. Grace upon grace. Grace upon grace ang ginamit niya. Ayaw niyo yun? Magiging humble lang kayo and teachable. Hindi yung pag may nagsasalita sa harap, ang dami mong side comment na agad. Ay, mali yung pinapay. Ay, ganun. Ay, mali yung ano niya, bigkas niya doon sa word. Maalala ko tuloy yung ano. Tumutugtog kami. Anong key? Key of A. Key of A. Tugtog kami sa key of E. Key of A pala. Key of A. May punto pala yung ano. Key of A. So, ano yung characteristic natin dapat bilang Kristiyano, we must remain faithful. Unang-una, we must remain faithful. Kahit anong mangyari, kahit anong sitwasyon, Amen. we must remain faithful. Next is availability. Make yourself available. Hindi yung pag may libreng oras lang. Make time for God. Amen. Hindi yung kung ano matira sa oras nyo. And the last thing is, be teachable. Hindi yung kahit ang galing-galing mo ay ang yabang-yabang mo. Be teachable. Amen? And so let us all ask God na, Lord, make us faithful, available, and teachable. Amen po ba yun? Amen. So next Sunday, pupunta tayo sa founding anniversary. Must be faithful. Oh, you must be faithful and available pumunta. Available. Unteachable. And dapat makinig kayo doon. Hindi yung andun, hindi naman dito. Amen po ba? Amen. We should be fun. Amen? Amen. Faithful, available, and teachable.